Usapang lalaki? Usapang babae? Usapang matanda? Hindi Di ba pwedeng kasali rin tayo? Pwedeng man! Ayos! Kung ganon, dito tayo Sa Usapang Bagets with Double V! Welcome mga bagets, feeling bagets, and hindi na masyadong bagets. This is the first episode of Usapang Bagets. Where we are free to talk about everything under the sun. I am Blair. And I'm Brandon. Lahat tayo kasali sa usapan. Now, our very special guest is a president of the Aztec Youth Club from 2006 to present. Grabe, ang tagal. And he is also a father of 3. And he won as the Barangay Kagawad of District 1 in Parañaque City, Barangay San Dionisio. Now, ladies and gentlemen, let's give him a warm welcome, Kagawad Marvin Santos. Hello po, Kags. Welcome po sa Usapang Bagets. Hello po, magandang tanghali po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Magandang tanghali. At siyempre, first of all, nagpapasalamat ako dahil ako po ay naimbitahan dito ng mga estudyante po ng Southville sa kanila pong podcast na Usapang Bagets with Double B. Maraming salamat po. Thank you very sa much inyo. po. Kami po dapat yung dapat po pasalamat kasi we're very pleasured na pinaunlakan niyo po kami ngayon. So tell us about yourself naman po. Kag, ano naman pong pinagkakaabalahan niyo ngayon? Sa ngayon, bali ang pinagkakabalawon ko talaga ngayon dahil nga ako isang elected official ng aming barangay. Apo. Bali yung private na logistic company hininto ko muna dahil mahirapan ko silang pagsabayin dahil sa oras ba sa araw baka magkaroon ako ng hectic na schedule kaya mas binabuti kong mas piliin ang pag-iserbisyo sa barangay namin. Ang aga niyo po pala nagsakripisyo para sa position niyo. Ano? Kamusta naman po yung naging election para sa inyo? Extension, si tatay ko kasi dating kagawad. Baling ako lang din ang pamalit sa kanya. Dapat talaga last 2013 dapat ako na yung kaso nag-extend ng 5 years. 5 years, tapos extension na naman. Ang mahalaga, Kags, ngayon na po yung pagkakataon nyo. And I'm sure marami pong naging masaya at patuloy na sumasaya dahil kayo na po yung kagawad nila. So, simulan na po natin yung tanungan. Simple lang naman po ito, Kags, so huwag kayong mag-alala. Kasi mga kabagets, kinakabahan talaga yung ating kagawad bago pa nga mag-start yung interview. Sabi ko, wag po kayo kabahan kasi normal naman na conversation lang po. So, para po sa una nating katanungan, handa na po ba kayo? Kung makikita niyo lang si Kags, nakakatuwa kasi nahihiya siya. Sige po, mag-proceed na tayo. Ano pong gusto nyong ma-achieve as a person in your position sa inyong barangay o sa inyong komunidad? Sa akin naman po, tawag doon, tulad nga po ng sinabi ko doon sa may akin pong gustong hawakan na komite ay ang Urban Poor. At dyan po, nasakop ang gusto ko makatulong po sa mga mahirap nating kababayan. Apo. At syempre, isa dito, ang priority project ko sa kanila, magkaroon sila ng sariling bahay. Para naman, tawag doon, hindi sila yung... ang una-una talagang gusto kong tulungan yung mga squatter, yung mga nasa tabi ng ilog, tabi ng mga delegadong lugar tulad ng mga creek. Kasi nga, di ba, pagka nagbaha, maaari silang madisgrasya. Kaya ang sinabi ko sa aking priority project, sana sa pakikipagtulungan po sa aming pong bagong kapitan, si Kapitan Eva, na sana bigyan pansin ang aking proyekto para po sa mga mahirap nating kababayan. Apo. At ito naman ay ang pangalan naman ito ay Land for the Landless and House for nakalimutan ko na kagad, pasensya na kayo. Okay lang po yan. Kasi ganyan mo talaga pag live. Ang ganda nga po ng Land for the Landless. And Ano po yung house? Ano po ba to? House projects? Para sa kanila? housing project. projects. Housing project. Opo. Para sa mga depressed area na tulad Opo, ng gusto mga. niyo po talaga matulungan yung mga hirap. Yun Pero talaga. tanong lang po namin, Kags, sorry po, Kap yung nasasabi ko. Tanong po lang
namin, Cavs, syempre ang dami niyo pong constituents. Ang dami pong citizens almost, ng barangay ninyo. Ilan po ba? Almost nasa 37,000 ang po. botante. Tapos, Brands, grabe no, sa si Cags yung... Bali, in charge tumakbo kaming kagawad, nasa 42 ang katao. 7 lang kukuhanin doon 7. Pero iba pa rin po yun. Dami pa rin po ninyong hawak ng mga buhay, di ba? Dahil dami. hindi lang naman itong mga numero, totoong mga tao po ito. Kaya po, paano nyo po mamamanage at mapaprioritize yung kanilang mga pangangailangan? Ayan nga po, sa tulong po, sa tulong din ng aking mga kasamahan sa konseyo, Apo. kasi 7 naman po kami, at lalong-lalo na po sa tulong po ng ating kapitan, ng aming kapitan, para mabigyan po sila at marinig ang lahat ng hinanaing ng ating mga kababayan. Sa tulong po nila, sa tulong po namin mga official po ng Barangay San Dionisio, ay sa tulong po ng ating kapitan, lalong-lalo po ang ating kapitan. Opo. Ano po yun na-encourage kayo na tumakbo dahil alam niyo po na hindi lang siya one-man job, na marami talaga kayong magiging katulong at kapanayan? Kasi bawat isang kagawad kasi may kanya-kanyang komite. Opo. Kaya lahat kaming kagawad magkatrabaho para sa barangay. May kanya-kanya kaming komite. Kaya hindi lang siya pansarili lang, pangkalahatan. Brands, di ba nabanggit nung first episode na isa talaga problema sa Pilipinas yung mga kabataan na hindi masyadong na-encourage para mag-register bumoto, di ba? Oo. Saka hindi nila mahanap yung tamang rason para i-exercise yung right nila to suffrage. Ano po masasabi niyo doon, Ka? Paano niyo po sila maaanyayahan na mag-register kasi yung boto nila ay mahalaga at maraming matutulungan? Tulad nga po ng mga kabataan po na nakakalimutan pong magparehistro. Minsan naman na tinatamad sila magparehistro. Pero napaka-importante po. Sa tulong po nila, diyan makikita kung sino po ang karapat-dapat maupo. Kadahil wala po kami dito sa kinaupuan namin kung hindi po dahil po sa mga botante. Ang ganda po yun. Totoo po yun. Kaya lahat po ng kabataan sana po sumuporta po sa gobyerno na magkaroon ng sila po mamimili na kung sino ang karapat-dapat umupo. Ang hirap kasi gusto nakakalimutan po yan. Para sa kanila na, ay hindi, isa lang naman itong boto ko. Pag di ako bumoto, wala namang mangyayari. Paano kung 1,000,000 yung ganyan ng pag-iisip? Di walang nangyari po, di ba? Kaya ang ganda po na sa inyo mismo nang galing yun. Elected official, pero ganyan yung mindset na ang kapangyarihan ay galing sa tao mismo. Hindi ho sa amin galing sa mismong mga sambayan ng Pilipinas. Opo, mga mamamayan. Kasi po, tayo po yung nag-e-elect eh. Kaya sana po talaga naisip yun. Down to our last question na po tayo, Kags. Siyempre po, nanalo po kayo. Congratulations once again. So, for the last one is, what is your first course of action after winning the local election? Ang aking pong plataforma di gobyerno, ayun nga pong Land for the Landless and Home for the Homeless. Para po ito sa mga kababayan namin sa Barangay San Dionisio, sa mga naninirahan po sa tabi ng creek, sa mga delikado pong lugar tulad po ng sa ilalim po ng tulay. Nais ko po silang bigyan po ng sarili po nilang tahanan upang hindi naman po sila sa pang-araw-araw ay nag-iisip kung sila ba'y tawag doon yung makakatulog ba sila ng maayos, ng ligtas. Yun po ang gusto ko sa kanila. Yun po ang gusto kong mangyari po sa amin pong barangay na ang mabigyan po, lalong-lalo na po, importante po ang mga sambayanan po namin na naghihirap po sa buhay, na wala pong sariling bahay. Tama po. Yun po, ano po bang masasabi niyo para sa ating mga kabataan para po anayahan sila na hindi lang sa pamamaraan ng pagboto, kundi para sa pagtulong po at pag-volunteer. Paano niyo po ba sila maanyayahan? Sa kabataan naman po, sana tumulong po sila sa lahat po ng ginagawa po ng kasi kasama po sila rito, hindi lang naman po kami dahil elected officer kami na po ang gagawa. Siyempre, kailangan din po namin ang tulong po, hindi lang po ang kabataan, pero especially po sa mga kabataan po na nais pong tumulong po sila sa abot po ng kanilang makakaya sana para maging maayos po ang lugar po
tama nga, meron tayong kapulisan, meron tayong kabaranggayan. Opo. Siyempre, manggagaling pa rin po sa kabataan natin. Sana, ang napaka-importante naman dito ay habang bata pa sila ay marunong silang sumunod, matuto silang gumalang sa mga matanda. At siyempre, yun na nga po, tumulong din po sila sa gobyerno para naman magkaroon sila ng kakayahan na hindi sila mahiya. Siyempre, naman po talaga ang unang-una, katulad ko nga, naging kabataan din naman ako. Opo. Siyempre, ngayon lang din ako nagkaroon ng boses, yung humawak na nga ako yung naging presidente po ako ng youth. Yun nga po, yung mga hawak ko pong mga kabataan, iniengganyo ko sila na tumulong sa lahat po ng gawain ng samahan para naman ganun din at makatulong din sila sa mga kabataan din. Opo. Sumali po sila sa mga pa-event. Opo, pa-event. Diba po? Sa lahat po, tulong-tulungan naman po. Ayun po ang napaka-importante. Magtulungan po tayong lahat para po sa ikaunlad po ng ating pong barangay. Tama po yan, Tad. Ayun po, dyan na po nagtatapos ang episode natin for today. Ang dami na naman po namin natutunan. At alam ko na yung mga listeners natin, mas marami silang natutunan. Kasi ewan ko, parang mas solid yun kasi nanggaling siya mismo sa nanalong official. Siguro ngayon, ang dapat nating pakatandaan is, ito na yung pinaka-crucial moment nung nangyaring halalan. Kasi po, nandito na kayo sa posisyon. Lahat po ng matay nakatingin sa inyo. Kaya po, sana, parehas na parties mula sa mga bumoto at sa mga inihalal, magampanan po natin yung mga responsibilidad natin sa community. Tama. Once again, thank you very much po, Kags Marvin Santos, sa unlock sa aming imbitasyon. Ako din ay lubos nagpapasalamat sa inyo. Salamat dahil ako'y binigyan nyo ng experience. Opo. Talagang ngayon lang ako Salamat nagsalita. Ngayon ako nagsalita ng ganito na ngayon ko nga nalaman yung podcast. Pero kaya po, ako po yung lubos na nagpapasalamat. Basta kulang ako sa itang pasalamat pa. Maraming salamat po. Walang anuman po. Opo. Ayan mga kapagets, dito na nakatapos yung episode natin for today. Salamat muli sa pakikinig. Magkita-kita tayo sa susunod.